At ngayon, ating pag-usapan ang pagpapahalaga or values. Ano nga ba ang pagpapahalaga? Ang pagpapahalaga or values ay nagmula sa salitang Latin na valore na nangangahulugang pagiging malakas o matatag at pagiging makabuluhan o pagkakaroon ng saysay. Mula sa ugat ng salitang ito, mahihinuha natin na ang isang tao ay kailangang maging malakas o matatag sa pagbibigay halaga sa anumang bagay na tunay na may saysay o kabuluhan. Bawat tao ay maaaring may iba't ibang kahulugan sa salitang pagpapahalaga. Ayon sa mga psikolohista, ang pagpapahalaga o values ay anumang mga bagay na kaibig-ibig, kaakit-akit, kapuri-puri, kahanga-hanga, mga bagay na nagbibigay ng inspirasyon, magaan at kasiya-siya sa pakiramdam at kapaki-pakinabang. Ito ay naghihikayat at gumagabay para pumili at gawin ang partikular o tiyak na layunin para sa ikauunlad at ikabubuti ng isang individual. Ayon naman sa tradisyon, ang halaga ay tumutukoy sa saligan o batayan ng kilos o gawa at sa ubod ng paniniwala. Para naman sa karaniwang tao, ang halaga ay tumutukoy sa isang bagay na mahalaga sa buhay. Ito ay tumutukoy rin sa anumang bagay na mabuti. Ang mabuti ay ang mga bagay na hinahangad at pinaghihirapang makamit na hindi nakapipinsala o nakasasakit sa sarili at sa kapwa. Ayon kay Max Keller, ang pagpapahalaga ang nagbibigay ng kabuluhan o kalidad sa buhay ng tao. Ayon pa sa kanya, ang pagpapahalaga ay obheto ng ating intensyonal na damdamin. Mauunawaan natin ang pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagdama dito. Hindi ito naghihintay ng katwiran upang lumitaw sa ating buhay. Ang pagpapahalaga ay hindi iniisip, ito ay dinaramdam. Hindi ito obheto ng isip, kundi obheto ng puso. Narito ang ilang mga katangian ng pagpapahalaga. Una, ito ay immutable at objective. Ibig sabihin, hindi nagbabago ang mga pagpapahalaga dahil ang mga ito, lalo na ang nasa higit na mataas na antas ay mga kalidad kung saan nakasalalay ang pagkatao. Ikalawa, ang pagpapahalaga ay sumasaibayo or it transcends sa isa o maraming individual. Ang pagpapahalaga ay maaaring para sa lahat o para sa iisa lamang. Ang ikatlong katangian ng pagpapahalaga ay nagbibigay direksyon sa buhay ng tao. Ang pagpapahalaga ang nilalayong makamit ng isang tao. Sa pagsisikap na makamit ito, ang kilos ng tao ay nahuhubog at nagkakaroon ng direksyon tungo sa pag-abot ng kanyang pagpapahalaga. Ang isang layunin ay nakabatay sa pagpapahalaga. Upang makamit ang layuning ito, kailangang may partikular na balak ang tao na ito ay gawin. Ang ikaapat na katangian ng pagpapahalaga ay lumilikha ng kung anong nararapat or ought to be at kung ano ang dapat gawin or ought to do. Maraming mga bagay ang maaaring pahalagahan ng tao. Kaya mahalagang maunawaan ang mga uri ng pagpapahalaga na gagabay sa pagpili ng tama at ang mataas na antas ng pagpapahalaga na aangkinin at isasabuhay. Pagpapahalaga ay ang ganap na pagpapahalagang moral or absolute moral values. Ito ay nagmula sa labas ng tao. Ito ang pangkalahatang katotohanan or universal truth na tinatanggap ng tao bilang mabuti at mahalaga. Ito
ay ang mga prinsipyong ethical or ethical principles na kanyang pinagsisikapang makamit at mailapat sa pang-araw-araw na buhay. Pagpapahalagang tulad ng pag-ibig, paggalang sa dignidad ng tao, pagmamahal sa katotohanan, katarungan, kapayapaan, paggalang sa buhay, ay mga halimbawa ng ganap na pagpapahalagang moral. At upang lubos nating maunawaan ang mga pagpapahalagang moral, tignan natin ang mga katangian nito. Ang ganap na pagpapahalagang moral ay objektibo. Ito ay naaayon kung ano ito or what is, ano ito noon or has been, at kung ano ito dapat or must be. Ito ay nananahan sa labas ng isip ng tao, mas mataas sa isip ng tao, at ito ay nananatili kahit hindi ito nakikita o iginagalang ng ilan. Ang ikalawang katangian ng ganap na pagpapahalagang moral ay pangkalahatan. Ito ay sumasaklaw sa lahat ng tao, kilos at kondisyon o kalagayan. Ito ay hinango mula sa likas batas moral. Ito ay katanggap-tanggap sa lahat ng tao, sa lahat ng pagkakataon, at sa lahat ng kultura, dahil ito ay nakabatay sa pagkatao ng tao na pangkalahatan. Ang ikatlong katangian ng ganap na pagpapahalagang moral ay eternal. Ito ay umiiral at mananatiling umiiral. Hindi ito nagbabago kahit lumipas man ang mahabang panahon. Nagbabago ang panahon, ang paniniwala, mithiin, pangangailangan at layon ng tao, ngunit hindi mababago nito ang ganap na halagang moral. Ang ikalawang uri ng pagpapahalaga ay ang pagpapahalagang kultural na panggawi o cultural behavioral values. Ito ay mga pagpapahalagang nagmula sa loob ng tao. Ito ay maaaring pansariling pananaw ng tao o kolektibong paniniwala sa isang pangkat kultural. Ang layunin nito ay makamit ang mga dagliang pansarili o pampangkat na tunguhin or immediate goals. Kasama rito ang pansariling pananaw, opsyon, ugali at damdamin. Narito ang tatlong katangian ng pagpapahalagang kultural na panggawi. Una, ito ay subjektibo. Ito ay pansarili o personal sa individual. Ito ay ang personal na pananaw, ugali o hilig na bunga ng pag-udyok ng damdamin, iniisip, motibo, karanasan at nakasanayan. Ito ay mga pagpapahalaga na maaaring ang kahihinatnan ay makikita lamang sa paglipas ng ilang panahon o matapos makita ang resulta o bunga. Ang ikalawang katangian ng pagpapahalagang kultural na panggawi ay panlipunan. Ito ay naiimpluwensyahan ng pagpapahalaga ng lipunan, ang nakagawiang kilos o asal na katanggap-tanggap sa lipunan. Ito ay maaaring magdaan sa unti-unting pagbabago upang makaayon sa panahon at mga pangyayari. Katangian ng pagpapahalagang kultural na panggawi ay sitwasyonal. Ito ay nakabatay sa sitwasyon, sa panahon at pangyayari. Ito ay madalas na naguugat sa subjektibong pananaw sa kung ano ang mapapakinabangan o hindi. Ang ginagawang pagpili ay madalas na ibinabatay sa kung ano ang mas kaaya-aya, kapuri-puri, makabuluhan, at tumutugma sa pangangailangan sa kasalukuyang panahon.